Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Can you feel it? Can you feel it? Sure like that. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So, eto pong pag-uusapan natin at tatalakayin natin mga kababayan ay wala lang namang iba. Ayon, bago natin pagpatuloy ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Jake Magnus. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Magpatuloy natin. Yung naging opinyon or paliwanag ng isang taga-DTI patungkol po sa pinasok ng Tape Incorporated mga kababayan na maliwanag na talagang merchandising nga po. Ano po, pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming natin na ito at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated. Ayun. Sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng issue at gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sabay po kayo. So ngayon punta naman po tayo sa topic natin, yung patungkol naman po sa pag-discuss ng isang taga-DTI patungkol po dun sa pinasok ng Tape Incorporated at ng Itbulaga mga kababayan. So tanggalin na po natin to. Yan. Punta naman po tayo mga kababayan. Ano po dito? Eto, click na natin. Nagapalay sa inyo ng franchise. Ang kwento dito mga kababayan, may isang taga-DTI ang nagpaliwanag. Ayan, ang ipinaliwanag ang kaso ng Tape at Itbulaga. Sabi pa dito, maliwanag na general merchandising ang pinasok ng Tape mga kababayan at hindi po per entertainment. Kasi marami nagsasabi sa atin at maraming bumabatikos na sinasabi na bakit daw, kung hindi daw per entertainment yung pinasok ng Tape Incorporated, bakit hanggang ngayon daw nakakapag-ere po sila gamit yung trademark na Itbulaga na hindi naman per entertainment. Mga kababayan, so dito malalaman natin yan. Ano po, pakinggan po natin itong pahayag ng isang taga-DTI. Mga kababayan, patungkol po dyan sa issue ng Tape Incorporated dun sa Itbulaga na trademark. So ito Ayan. i-play po natin. Nagapalay sa inyo ng franchise. Wala. So ano po, sulitin niyo yung brand, no? Okay, sino ba yung naka-branding or trademark sa atin dito? No? Kaya yung Itbulaga, tsaka yung EET na hanggang ngayon, hindi nagkakalungan pa rin. Sino na po? Walang Itbulaga Water TV station dito. Wala po. Wala po naka-trademark, walang naka-branding. Di ba? Makikita po ninyo sa mga brand names, di ba may nakabilog na araw. Registered po yun. Ngayon, kung pending pa po yung application, may nakabilog na PM sa ibaba. Di ba? Trademark po yun kapag registered. Kaya pala kung makikita natin mga kababayan, doon sa ipinaparegister sa application ni Sir Joey De Leon, may nakalagay po doon. May nakabilog na PM ata po yun or TM mga kababayan. Ibig sabihin no, nakapending pa. So ngayon mga kababayan, ganun din naman doon sa ipinaparegister na bagong trademark ng Tape Incorporated na kung saan makikita naman natin yon pagka nakadecline pa or ibig sabihin nakapending pa, may nakalagay po yung PM or TM mga kababayan na may bilog. Pero kapag ka nakaregister na, may nakalagay po na R na may bilog. Mga kababayan, ganun po yung pinagbabasihan din namin pagka binibisita namin yung application nitong si Sir Joey De Leon sa iPo Philippines mga kababayan or sa Weibo. Ano po, so ito ipagpatuloy pa natin. Kung 5 years po hindi at saka yung years na yung isang taon, sa
tingin po ninyo, ang treatment, ilang taon? Hinarinig ko kanina. 10. Baka malito kayo mga kababayan na ang pagpaparegister kapag ka naaprubahan yung registered mo, I think 10 years mo ata na pwedeng gamitin yon. Pero pagka hindi naman ikaw yung gumawa ng trademark at may bad faith nung ipinaregister mo or may fraud, mga kababayan, yan ay pwedeng ipakansila. So yun po yung madaling paliwanag dyan. So, kasi dito mga kababayan, malalaman natin kung ano ba yung napasok ng Tape Incorporated. Kasi di ba mga kababayan, ganito lang naman yan Kung ang ipinaregister nila for merchandising, bakit ginagamit nila sa entertainment yan? Di ba parang illegal yon? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ng pagkakaalam ko kasi kapag ka ang ipinaregister mo, merchandising, hindi mo pwedeng gamitin yan para sa Class 41, para sa entertainment. So dapat, hindi ginagamit yan ng Tape Incorporated ngayon for entertainment. Ewan ko ba kung bakit ginagamit yan Yun nga hindi naman siya nakaregister for entertainment. 'Di ba? Siguro para sa akin, sa opinion ko lang parang sila sugal na yung ginawa nila kung sakasakali. Kasi kung mananalo ang E80 rito, ang TBJ, talagang tagilid talaga ang tape. Marami silang babayarang mga danyos dyan. Pero kapag ang TBJ ang natalo, wala naman. Dahil kung tutusin, ligtas sila Wala naman silang ginagamit na nang galing dyan sa pinagtatalunan na yan Iba ang pangalan nila, iba yung ginagamit nila, 'di ba, ng TBJ. Pero ang tape is talagang take the risk na. Ginagamit na nila yung pangalan na alam nila na ganyan nga, na hindi naman naka-register ng ganyan yan, tapos ginagamit nila hanggang ngayon. Ginagamit nila kasi kilala yung programa na yan. Kapag sinabing Itbulaga kasi, ang buong akala nila is, tatangkilikin tayo, hindi naman kailangan ng TBJ dito Kilala naman ng Itbulaga. Doon sila nagkamali. Dahil wala na ang TBJ dyan, nawala ng saysay yung pangalang Itbulaga. So parang ang nangyari nila, panindigan na lang natin to. Kasi kapag siguro iniisip na lang nila is yung pride. Na pag binigay natin sa TBJ itong E80, Itbulaga, baka sabihin ganto, ganyan tayo. Kaya ipaglaban na lang natin. Pero hindi ba naisip ng tape yan? Na kung sakasakaling sila na yung magpalaya ng pangalan na yun, ibigay na nila kung ano man yung gusto ng tao, ibigay nila yung gusto. Baka maging maganda pa yung feedback sa kanila O kaya naman, siguro, mas pinapahaba nila tong iringgihan na to para talagang laging pumutok ang programa nila. Ayun nga, pumuputok sa bus, pumuputok sa sisisip nila na maging maingay. Kasi baka mamaya pag nagpalit na sila ng pangalan, ibinigay na yung Itbulaga sa TBJ, mawala na yung ingay nila. Ay, hindi ganun ang solusyon. Kung talagang may tiwala sila sa mga host nila, kung may tiwala sila sa mga tao doon, sa Tape Bulaga, kaya nila. Ang TBJ kaya 'Di ba? Sa tagal ng ilang dekada, kinaya nila na maitayo ang Itbulaga. Bakit hindi ba kaya ng tape na magpalit ng pangalan? Tapos, hindi ba nila kaya na magpa-shine ng bagong programa na ginawa ng TBJ noon sa Itbulaga? Ibig sabihin, wala silang tiwala sa sarili nila, yung Tape Bulaga. 'Di ba? Na kailangan dumepende sila sa kung ano yung pinaghirapan ng ibang tao na pinaangat, pinakilala sa lahat ng tao yung Itbulaga. TBJ yung may gawa nun hindi ang tape. Kasi mga kababayan, dapat sa merchandising nila ginagamit yan. Kasi yung ipinaregister nga po nila for merchandising. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ano po yung trademark niya? Grandas. Sa tingin po niya, bakit Grandas? Ang pinipili niya. Galing engine. Granda. Johnny and Lisa Granda po yung nangyari niya. Kaya, Granda. Nangunima siya. Bakit Granda? Baka puro spelling. Granada. Granda. Hindi kasi yung mga pinipili niya. So, yun po yung Granda. So, hindi na po pwedeng ibablock na po sa system namin yan. Kasi may mag-apply ng Granda. Granda's hardware. Granda's. Ay, Ma'am Lizelle, Dilezo, ay may galap shoutout po. Thank you po. Thank you po. Matagal na to sa ating Facebook, sa ating YouTube. Thank you po. Sabi dito ni Boy Sardinas TV, ako may DTI rin sa business ko. Talaga kailangan tol, kahit yung mga vlogger tol, kailangan na rin magparehistro, kailangan na rin magpaano sa BIR. Yung mga vlogger kailangan din yan. So ngayon mga kababayan, yung atin isa na lang application nata yung kulang. Makakakuha na rin tayo ng makakapagpa-branded na rin tayo, makakakuha na rin tayo ng DTI din. So anyway, pagpatuloy pa natin. Sino po yung satisfied na?
Okay, Ma'am Pilay, mega love shoutout sa iyo ha. MLSO, mega love shoutout. Pagiging po ninyo, hindi critical. No? Assured na, no? 44 years, no? Ito mga kababayan. Pakinggan nyo mabuti yung sasabihin niya patungkol do sa issue ng Tito Vic and Joey. Ng TVJ sa Tape Incorporated, mga kababayan, at saka sa Itbulaga. So ito, pakinggan natin. Ito, sasabihin na dito. Ngayon, nagkaroon ng problema. Sino yung rightful owner ng Itbulaga? Hindi naman po yung TVJ. Kaya po yun, hindi nila nakuha. Ang isang aspeto lang dyan, bakit hindi nila makuha? Kasi ang Tape Incorporated, hinapay lang yan doon sa classification na general merchandise. So ganito daw mga kababayan, sa aspeto kasi daw nung trademark, kung titingnan natin sa pagpaparegister, ang may-ari talaga niya ng Tape Incorporated. So ngayon mga kababayan, ano po, ang tinitingnan dito ng taga DTI, yung napasama sa kanyang tinatalakay mga kababayan, is naipasok po ng Tape Incorporated yung pangalang Itbulaga sa general merchandising. So maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi po per entertainment yung pinasok ng Tape Incorporated kung hindi general merchandising. Kaya nagtataka ako, bakit hinahayaan po na gamitin nila yung trademark na Itbulaga sa entertainment? Eh yung ipinaregister nila for merchandising, di ba dapat sa pagtitinda yon? Di ba dapat sa Baka magtitinda na sila. Ay nako. benta mga kababayan ng mga merch, yung ginagamit nila yung Itbulaga, dapat doon, hindi sa entertainment. Kasi mga kababayan, wala silang pinanghahawakan na ipinaregister nila yung Class 41. So ibig sabihin, yung paggamit nila sa entertainment industry ng pangalang Itbulaga ay illegal pa. Hindi, sa madaling salita mga kababayan, illegal pa, illegal yon. Di ba? Hindi, sa totoo lang, yung paggamit nila ng pangalang Itbulaga pala sa entertainment, masasabi nating illegal. Dahil wala silang ipinarehistro na Itbulaga for entertainment, ang ipinaregister nila for merchandising. Dapat yan, hindi na nga nila ginagamit yan eh. Kung ganyan lang yung pinarehistro nila for merchandising at hindi naman for entertainment. Kasi dapat mag-isip sila, hindi sila nag-iisip sa kung ano ang mangyayari. Siguro ang iniisip na lagi nila, yung mananalo kami kahit ganito ang ginagawa namin. Yun ang kumpiyansa nila sa sarili nila eh, na matatalo ang TBJ. O baka naman mamaya hinihintay nila, baka mamaya ibigay ng TBJ. O baka mamaya ibigay na lang sa atin yung pangalang Itbulaga. Yung TBJ pa magbibigay sa kanila eh. Halos yun na nga lang naman ang nagiging problema eh. Yung trademark na yan. Pero kung yung trademark na yan is ibibigay na lang nila ng maayos, magiging maayos pa eh. Baka nga sakali na isang araw, biglang mag-boom ang programa ng Tape Bulaga sa gagawin nilang bagong pangalan. Diba? Ganun yan eh. Pero hanggat hawak nila yung Itbulaga na pangalan, is hindi mawawala yung mga ganitong hindi magaganda sa pandinig nila. Diba? Kung gusto nila makarinig ng mga positibo, is dapat nag-iisip sila ng maayos. Diba? Yung patas na pag-iisip. Patas na galaw. Hindi patas na parang sinasabi nga ng iba na panggugulang, ganito. Ayan, di ba? Yung tipong hindi naman kayo naghirap tapos parang yabang-yabang yung mag-aasta ng ganyan. Di ba? So yun yung exact word doon mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Paano naman po? T-shirt, yung entertainment portion, hindi mo po lang kayo ng tape yun. So yun po yung nilalaban niya ngayon. Kaya ang buhay nyo, si Sergio Rodrigo, di ba, napokus pa siya ng mga critic, ng mga messages. So, meron pang chance. Kasi hindi po yan tayo lahat ng tape. Yung entertainment, yung pag-mukol na show. So, babalik po tayo. Mismo, nanggaling na yan mga kababayan doon sa isang taga-DTI na yung application ni Sir Joey De Leon, meron pang chance. Ano? At yung sa ano naman, yung sa Tape Incorporated, kung ipaparegister nila yung Itbulaga, sa ano mga kababayan, sa entertainment, magkakaroon naman ng conflict. Kasi bawal yung dalawa. Bawal yung iparegister mo sa ganito, ganyan. Bawal yun. So ngayon mga kababayan, sa madalit salita, talagang napakalaki ng tsansa na yung trademark na Itbulaga for entertainment ay mapapunta po sa Tito Vic and Joey. Lalo na
Ano po, lalo na at hindi umabot or hindi nakahabol at late na mga kababayan etong Tape Incorporated na mag-oppose doon sa application itong si Sir Joey De Leon. So abang-abang na lang tayo patungkol dyan. Ayan na malinaw na malaki ang pag-asa na mabawi ng TBJ ang pangalang Itbulaga, malapit na siyang makauwi. At makikita natin doon talaga na ang Itbulaga ay muling mabubuhay. Dahil nandiyadyaan na siya sa tunay niyang pamilya. Diba? Ang Itbulaga ngayon, sa totoo lang Itbulaga lang ang pangalan, pero nga sinasabi ko, wala yung spirit dyan. Parang hindi siya Itbulaga Kulang siya, wala. Iba ang Itbulaga na yan Yung ngayon, iba. So, kaya nga siguro nag-register yung tape ng Itbulaga, happy ba yun? Diba? Diba? Ganun pa rin no? Pinagsama nila yung dalawang pangalan na may atraso sila pareho. Diba? Eto yan, balang araw matatapos din ang kasong yan at malalaman din natin ang katotohanan na ang tunay na nagmamay-ari niyan talaga is yung TBJ, sila talaga may karapatan dyan. Diba? Kaya habang maaga pa, naku, diba tama na yung pride nyo, yung kabila. Umisip na kayo ng pangalan. Naku, isuko na ang dapat isuko. Tama na, sobra na, tigilan na! Ang maganda dito mga kababayan, ano po ang maganda talaga dito, naliwanagan tayo dun sa sinabi nung isang taga-DTI na talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na ang pinasok ng Tape Incorporated ay for merchandising, hindi po per entertainment. Kaya yung paggamit nila ng Itbulaga sa entertainment industry ay illegal pa. Di umano. Ganun na lang. Illegal pa mga kababayan. So yan lang naman mga kababayan. Kayo po, ano po masasabi ninyo dito sa mga tinalakay nating issue ngayon mga kababayan? Naniniwala ba kayo na yung paggamit ng Tape Incorporated sa pangalang Itbulaga sa entertainment industry ay illegal? Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Balita Hub TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagmula kay Jake Magnus TV. Sinasabi nga ni Sir Jake na illegal ba ang paggamit nila ng Itbulaga, yung kabila? Para sa akin kasi hindi talaga tama. No, pinaglalabanan pa yung pangalan na yan No, halos hindi pa tapos pero ginagamit nila. Dapat nga hindi nila ginagamit yan. Iba rin ang ginagamit nila. At kung sino ang mananalo o yung desisyon ng korte, kung kanino talaga mapupunta ang pangalan na yun, doon lang nila gagamitin. No? Ang TBJ sumusunod sa kung ano ang batas. Etong kabila talaga ayaw. Ay, di bahala sila. Di ba? Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.